Si Sarah Williams, sanay na sa pulso ng buhay sa New York, kung saan ang trabaho sa internasyonal na media ay humihingi ng patuloy na focus sa walang katapusang mga pagpupulong. Matapos ang 10 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, bigla siyang nakatanggap ng abiso mula sa kumpanya, isang incentive trip para sa lahat ng top performers. Ang maikling abiso ay ipinadala sa pamamagitan ng internal email, nilista ang destinasyon, oras at mga nauugnay na tuntunin. Nang buksan niya, nagulat si Sarah. Ang destinasyon ay hindi Paris, Tokyo o isang pamilyar na lungsod sa Europa, kundi ang Pilipinas, isang bansa na alam lang niya sa mga food show at ilang dokumentaryo. Sa unang sandali, kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi niya naisip na tatapak siya sa isang lugar sa malayong Timog Silangang Asya, lalo na't hindi niya inakala na doon pipiliin ng kumpanya ang biyahe para sa daan-daang empleyado. Ngunit habang pinag-iisipan niya, may bumabagabag sa kanya. Ang Pilipinas ay hindi na lang isang lugar sa mapa, kundi biglang naging tunay na destinasyon sa kanyang plano. Ang ideya ay nagpaalala sa kanyang mga magulang, sina George at Margaret, na matagal nang nagretiro at namumuhay ng simple sa labas ng New Jersey. Ilang beses na nilang ipinagpaliban ang general health checkup dahil inakala nilang ayos lang sila. Ngunit sa kaibuturan, alam ni Sarah na nasa edad na ang kanyang mga magulang, vulnerable sa mga hindi inaasahang problema, kaya mabilis siyang nagdesisyon. Ito ay hindi lang incentive trip, kundi maaari ring maging isang mahalagang pagkakataon para sa kanyang mga magulang na magbiyahe at kasabay nito, magkaroon ng medical care sa isang bansa na nabalitaan niyang may malalaking pag-unlad sa larangan ng medisina. Agad na tumawag si Sarah sa kanila. Sa simula, nag-aalangan ang dalawa niyang magulang. Sanay sila sa payapang buhay sa Amerika, bihirang mag-isip na mag-travel ng malayo, lalo na sa isang bansa na kakaunti ang kanilang alam. Ngunit nang binanggit ni Sarah ang pagsasama ng biyahe at health check-up, isang bagay na matagal na nilang pinaplano, ngunit hindi maisakatuparan ang katahimikan ay naging pagsang-ayon. Ang simpleng rason, ito ay isang bihirang pagkakataon upang maranasan ang bagong kultura habang inaalagaan ang sarili nilang kalusugan. Sa mga araw ng paghahanda, inubos ni Sarah ang oras niya sa pag-aayos ng bawat detalye. Mula sa pasaporte, flight tickets, hanggang sa impormasyon ng hotel sa Maynila, lahat ay sinuri niyang mabuti. Ang kanyang mga magulang, bagamat alanganin pa rin, ay unti-unting nakampante nang ipaliwanag ng anak ang scale ng biyahe. Daan-daang empleyado at kanilang pamilya ang kasabay nilang aalis. Ang imahe ng isang malaking grupo na lilipad patungo sa isang malayong bansa, fully sponsored ng kumpanya, ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na ito ay hindi lang biyahe, kundi isang organisado at ligtas na corporate event. Hindi lang travel ang nasa isip ni Sarah. Gumugol siya ng maraming oras sa pag-aaral tungkol sa Philippine healthcare. Lumabas sa kanyang paningin ang mga artikulo sa internasyonal na balita at mga shared experiences ng mga dayuhang nagpa-check up sa Maynila at Cebu. Ang mga malalaking ospital tulad ng St. Luke's Medical Center, Global City at The Medical City ay madalas banggitin kasama ang kanilang modern equipment, bihasang team ng mga doktor at ang mas mababang halaga kumpara sa US. Habang nagbabasa, lalo siyang naniwala na tama ang desisyon niyang dalhin ang kanyang mga magulang doon hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa profesionalismo na kinikilala na sa internasyonal na larangan. Malapit na ang araw ng pag-alis at lalong naging masigla ang pamilya. Ang mga magulang ni Sarah, na tahimik, ay naghahanda na ng damit at naghahanap ng basic information tungkol sa Pilipinas. Binanggit nila ang Maynila nang may pagtataka tungkol sa pagkain, wika at kultural na kaibahan. Si Sarah naman, nakatutok sa pagsigurado na scheduled na ang lahat ng medical procedures pagdating nila. Nakipag-ugnayan siya sa isang ospital sa Maynila sa pamamagitan ng International Booking System at nakatanggap ng mabilis at detalyadong tugon sa Ingles. Sa ilang hakbang, kumpirmado na ang general check-up para sa kanyang dalawang magulang. Ang pagkaorganisa at mabilis na proseso ay nagpalakas ng kanyang tiwala. Nang umalis sila ng New York, naramdaman ni Sarah na kakaiba ang biyaheng ito kumpara sa dati. Ito ay isang turning point, hindi lang bonus para sa empleyado,
hindi lang travel, kundi isang journey na direktang konektado sa kalusugan at kapalaran ng kanyang pamilya. Puno siya ng pag-aalala, kasabay ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang handog ng Pilipinas, ngunit may intuition siya na mag-iiwan ito ng hindi malilimutang marka. Ang kanyang mga magulang, bagamat may edad na, ay tumango sa plano ng kanilang anak. Nagtiwala sila sa pagpili ni Sarah. Nagtiwala na ang biyaheng ito ay hindi lang magbubukas ng mga bagong karanasan, kundi magbibigay rin ng kapayapaan ng loob tungkol sa kanilang kalusugan. Sa pamamagitan ng banayad na pangungumbinsi, nabago ni Sarah ang paunang pag-aalinlangan sa matinding pananabik. Sa likod ng pananabik na iyon ay isang mas malaking kuwento, isang kuwento na hindi pa nila lubos na naiintindihan noong sandaling iyon. Sa isip ni Sarah, lalong luminaw ang imahe ng Pilipinas. Hindi lang ito isang malayong destinasyon sa mapa, kundi ang lugar kung saan niya dadalhin ang kanyang mga magulang upang hanapin ang sagot para sa kanilang kalusugan. Ito rin ang lugar na pinili ng kumpanya para i-reward ang lahat ng empleyado. Ang lahat ng salik na ito, kapag pinagsama, ay bumuo ng isang larawang kakaiba ngunit kaakit-akit. Sabi niya sa sarili, ito ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay nilang tatlo, isang kabanata na hindi nila malilimutan. Lumapag ang eroplano sa Naya ng maaga. Mabilis na dinala sina Sarah at ang kanyang mga magulang sa hotel sa gitna ng Makati. Mula nang tumapak sila sa Maynila, naramdaman nilang tatlo ang pagkakaiba kumpara sa inaakala nila. Ang lugar ay may modernong vibe, ngunit may tatak din ng isang bansang may matagal ng kasaysayan. Sa isip ni Sarah, ang mga nakita niya sa screen ay nagkatotoo na. Para naman sa kanyang mga magulang, lahat ay bago at mahirap unawain. Hindi pa sila nakarating sa isang bansa sa Asia, kaya bawat karanasan ay nagiiwan ng malalim na impresyon. Ang hotel na inayos ng kumpanya ay malapit sa vibrant na lugar, madali ang pagbiyahe. Ang mga staff ay fluent sa Ingles, kaya madaling makakuha ng impormasyon. Agad na nag-check-in si Sarah at naghanda silang tatlo para sa mga susunod na araw. Ang itinerary na dinisenyo ng kumpanya ay siksik, bawat araw ay may bagong destinasyon. Ayaw ni Sarah na mapagod ang kanyang mga magulang, kaya inayos niya na sumali lang sila sa mga magaan na aktibidad at magpahinga ng maayos. Sa unang araw, dinala sila sa gitna ng lungsod para mag-tour. Ang mga lumang kalsada sa Intramuros ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam, kung saan ang mga lumang tindahan ay kahalubilo ng mga modernong coffee shop. Pinanood ni Sarah ang kanyang mga magulang na nakatingin sa paligid, naramdaman ang pag-usisa sa kanilang mga mata. Ang lahat ay bago ngunit kaakit-akit. Wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng pagkadismaya. Sa halip, kumalat ang pananabik, lalo na nang makita ang kasiglahan ng pang-araw-araw na buhay. Kinahapunan, nag-organisa ang kumpanya ng group activity para sa lahat ng empleyado at kanilang pamilya. Mahigit 3,000 katao ang nagtipon sa isang cruise sa Manila Bay at nag-enjoy sa isang cultural show na inihanda ng maigi. Ang musika ay umalingaw-ngaw, puno ng tawanan at kuwentuhan. Tahimik na pinanood ni Sarah ang kanyang mga magulang. Nakita niyang natural silang nakisama sa grupo. Hindi lang ito bakasyon, kundi parang isang malaking pagdiriwang kung saan ang lahat ay nagkakaisa, nagbabahagi ng saya, at sabay-sabay na nararanasan ang isang bagong kultura. Sa mga sumunod na araw, dinala sila sa iba't ibang remarkable na lugar. Sumali si Sarah sa ilang biyahe kasama ang mga kasamahan, ngunit mas pinili niyang samahan ang kanyang mga magulang. Si Margaret ay masigasig sa lutuing Pinoy at nasanay na sa mga kakaibang lasa. Si George naman ay mas interesado sa kasaysayan na ibinahagi ng tour guide. Sinabi ng dalawa sa kanilang anak na sobra sa kanilang inaasahan ang biyaheng ito, na hindi nila inakala na ganito ka-develop ang Pilipinas dynamic, ngunit nagpapanatili ng tradisyonal na halaga. Bagamat abala sa mga group activities, hindi nalimutan ni Sarah ang pangunahing layunin niya, ang health check-up ng kanyang mga magulang. Nag-book siya sa isang malaking ospital sa Maynila. Ang oras ay itinakda sa gitna ng biyahe upang bumagay sa itinerary. Inakala ng kanyang mga magulang na ito ay isang simpleng procedure katulad ng annual check-up nila sa US. Hindi sila nagpakita ng pag-aalala at kalmado pa nga. Ngunit sa puso ni Sarah, lalong lumilinaw ang kaba.
Alam niya na ang kalusugan sa pagtanda ay puno ng hindi inaasahang problema. Gabi bago ang check-up, binuksan ni Sarah ang kanyang laptop para suriin muli ang lahat ng impormasyon. Ang booking system ay nagpadala sa kanyang email ng detalyadong kumpirmasyon kasama ang malinaw na instructions sa Ingles. Binasa niya ng maigi ang bawat item, sinigurado ang passport at health insurance info. Nakita ng kanyang mga magulang ang pag-aalala ng anak, kaya ngumiti lang sila at sinabing wala silang seryosong problema. Hindi sumagot si Sarah, ngunit may burden pa rin sa kanyang isip. Simula nang magretiro ang kanyang mga magulang, bihirang pagkakataon niyang dalhin sila sa mga modernong pasilidad. Ngayon, sa isang leading hospital sa Pilipinas, naniniwala siya na makakakuha sila ng malinaw at detalyadong resulta. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na araw ng tour. Ang pamilya ni Sarah ay unti-unting nasanay sa bagong rhythm ng buhay. Nag-tour sila sa mga historical sites, nag-enjoy sa pagkain, at sumali sa mga corporate activities. Gayunpaman, habang papalapit ang araw ng check-up, lalong bumigat ang pakiramdam ni Sarah. Habang ang lahat ay masigasig na nag-uusap tungkol sa itinerary, naiisip niya ang posibilidad na hindi maganda ang resulta. Dahil dito, nahirapan siyang fully mag-enjoy. Ang kanyang mga magulang ay masaya pa ring nag-enjoy, walang anumang pag-aalala, naniniwala silang malakas ang kanilang katawan at formality lang ang check-up. Pinili ni Sarah na manahimik, hindi nagkomento ng marami. Gusto niyang panatilihin ang optimism ng kanyang mga magulang habang inihahanda ang sarili para sa anumang senaryo. Ang mga nabasa niya tungkol sa accuracy ng general check-up sa mga ospital sa Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at pag-aalala. Kung may abnormality, mas maaga itong matutuklasan. Ngunit kung ayos ang lahat, mas maganda. Sa puso ni Sarah, naghahalo ang magkakaibang emosyon. Gusto niyang malaman agad ang resulta, ngunit natatakot siyang harapin ang serious diagnosis. Gabi bago ang check-up, halos hindi siya nakatulog. Nakahiga lang at iniisip ang hinaharap ng kanyang mga magulang, iniisip ang mga posibleng mangyari. Higit sa lahat, nagdasal siya na maging maayos ang lahat, na ang biyaheng ito ay magtatapos lang sa masasayang alaala. Kinabukasan, handa na ang pamilya para sa mahalagang appointment. Tinago ni Sarah ang kanyang stress, hindi niya pinahalata sa kanyang mga magulang. Para sa kanila, ito ay isang normal na araw lang ng bakasyon, ngunit para kay Sarah, ito ay isang turning point na maaaring magpabago ng lahat. Ang biyahe sa Pilipinas, mula sa isang corporate reward, ay naging isang journey na may life and death na kahulugan para sa kanyang pamilya. At ito ay unti-unting lumabas habang papunta sila sa ospital noong araw na iyon. Noong umagang iyon, dinala sila sa St. Luke's Medical Center, Global City, on time. Handa na ni Sarah ang lahat ng dokumento, confirmation letters, at kaugnay na impormasyon para mabilis ang registration. Mula mismo sa registration counter, inasikaso sila ng International Patient Services staff na fluent sa Ingles at detalyadong inexplain ang bawat procedure. Naramdaman ni Sarah ang pagkakampante ng kanyang mga magulang nang makita ang profesional at organisadong process. Para sa dalawang hindi gaanong sanay sa modernong medical environment sa ibang bansa, ang maingat na suporta ay nakabawas ng stress. Mabilis na nagplano ang attending physician para sa general check-up. Mula sa blood test, ultrasound, x-ray, hanggang sa mas malalim na imaging gamit ang modern equipment, lahat ay isinagawa ayon sa scientific procedure. Patuloy na nagmamasid si Sarah, inaalala ang bawat impormasyon na ipinapalit ng doktor at medical staff. Kalmado ang kanyang mga magulang, hindi inakala na mayroong abnormality. Itinuring nila itong isang regular na check-up, katulad ng mga ginagawa nila sa New Jersey. Mas matagal ang paghihintay sa resulta kaysa sa inaasahan. Umupo si Sarah sa waiting area para sa pamilya at naramdaman niya na bawat minuto ay mabigat. Nang tumuntong na ang hapon, inimbitahan sila sa consultation room. Binuksan ng lead doctor ang file at maingat na nagpaliwanag. Napahinga ng malalim si Sarah habang ang kanyang mga magulang ay kalmado pa rin. Ngunit ang unang mga salita ay nagpabago sa buong atmosphere. Ipinakita ng resulta na si George ay may maliit na tumor sa pancreas. Bagamat hindi pa malaki, complicated ang posisyon nito at kailangan ng biopsy para kumpirmahin.
Ayon sa doktor, malaki ang posibilidad na ito ay early-stage pancreatic cancer. Naramdaman ni Sarah na tumigil ang kanyang puso. Samantala, hindi rin maganda ang balita para sa kanyang ina, si Margaret. Ipinakita ng cardiac indices ang severe aortic valve stenosis. Kung hindi aaksyonan agad, ang panganib ng complications ay maaaring maglagay sa panganib ng kanyang buhay anumang oras. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang mga magulang ni Sarah ay tahimik, pilit na iniintindi ang impormasyon. Nagpatuloy ang doktor sa malinaw na pagpapaliwanag na ang dalawang sakit ay sobrang hirap matuklasan sa early stage. Kung routine check-up lang, hindi ito makikita. Ngunit ang modern equipment at detalyadong screening process sa ospital ay nakatulong upang tumpak itong matukoy. Ang hindi inaasahang balita ay nagpamanhid kay Sarah. Ang lahat ng kanyang inaasahan ay isang normal na health report, ngunit ngayon ay naging dalawang mapanganib na diagnosis ng sabay. Hindi lang nag-abiso ang doktor, iprinesenta rin niya ang action plan. Para kay George, kung operahan agad para tanggalin ang tumor, mataas pa ang chance na gumaling dahil walang signs ng metastasis. Para kay Margaret, ang tanging solusyon ay heart valve replacement surgery sa lalong madaling panahon. Ang dalawang kaso ay urgent. Kung ma-delay, mabilis na bababa ang tsansa ng success. Narinig ni Sarah ang bawat salita, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mga magulang ay matagal na tahimik, pagkatapos ay nagtanong ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa success rate. Kinumpirma ng doktor na ang ospital ay may leading experts na matagumpay na nakagawa ng libu-libong complicated surgeries. Ang robotic surgery technology at advanced cardiac techniques ay available na nagbibigay ng magandang resulta sa mga pasyente. Ang pinakamahalaga, ang present time ay golden opportunity para sa intervention. Habang tumatagal, lalong mahirap kontrolin ang sitwasyon. Tiningnan ni Sarah ang kanyang mga magulang. Kitang-kita ang shock sa kanilang mga mata. Si George, na strong noong bata pa, hindi inakala na magkakaroon siya ng malalang sakit. Si Margaret naman ay hindi inakala na ang kanyang puso ay nasa serious threat. Ang dalawang tao na naniwala na formality lang ang check-up ay kailangang harapin ngayon ang malupit na katotohanan. Samantala, naramdaman ni Sarah ang mabigat na responsibilidad. Siya ang nagdala sa kanyang mga magulang dito at ngayon, kailangan siyang magdesisyon. Pagkatapos umalis ng doktor, nanatili silang tatlo sa katahimikan. Walang nagsasalita, mabigat ang atmosphere. Alam ni Sarah na kailangan nila ng oras para mag-isip. Ngunit alam niya rin na ang pag-aalinlangan ay nangangahulugan ng pagkawala ng mahalagang pagkakataon. Nasa kanyang isip ang maraming ideya, cost, insurance, possibility, na mas matagal silang manatili sa Pilipinas. Ang trabaho niya sa kumpanya. Ngunit lahat ng iyon ay malabo kumpara sa isang bagay, ang buhay ng kanyang mga magulang. Nang bumalik ang nurse, mabilis na nagtanong si Sarah tungkol sa surgical procedure. Gusto niyang malaman ang bawat hakbang, bawat panganib, at lahat ng kailangan nilang ihanda bago magsimula ang operasyon. Ang staff ay matiyagang nagpaliwanag. Para sa pancreatic cancer surgery, gagamitin ng doktor ang modern robotic system para tanggalin ang tumor ng may mataas na precision na babawasan ang panganib ng complication. Ang valve replacement naman ay gagawin ng expert cardiac team na may mataas na success rate. Sinunod ni Sarah ang bawat detalye, nagtala para walang makaligtaan. Sa wakas, nagsalita rin ang kanyang mga magulang, tinanggap ang katotohanan na hindi sila maaaring mag-antala. Nagtanong sila tungkol sa recovery time at ang chance na makabalik sa normal na buhay pagkatapos ng operasyon. Kinumpirma ng doktor na kung maging matagumpay ang operasyon, pagkatapos ng ilang oras ng recovery, makakabalik sila sa normal na buhay. Dahil dito, medyo nakampante sila. Naisip ni Sarah na, anuman ang mangyari, sasamahan niya ang kanyang mga magulang hanggang dulo. Noong araw na iyon, nang umalis sila sa ospital, may bigat sa kanilang puso. Ang biyahe na akala nila ay tour at check-up lang ay naging life and death journey. Naramdaman ni Sarah ang bigat sa kanyang puso, ngunit lihim din siyang nagpapasalamat na ang kanyang desisyon ay nakatulong upang i-detect agad ang mga mapanganib na sakit. Kung wala ang check-up na ito, baka huli na ang lahat. Noong gabing iyon, halos hindi natulog si Sarah.
Iniisip niya ang kinabukasan, iniisip ang mga mangyayari. Ang kanyang mga magulang, na retired na, ay kailangan ngayong humarap sa malaking operasyon. Nag-aalala siya, ngunit naniniwala rin na ang Pilipinas ay magbibigay ng pagkakataon para maligtas sila. Isang paniniwala lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kailangan nilang kumilos agad, huwag hayaang masayang ang oras. Umupo si Sarah ng tahimik sa hotel living room sa loob ng maraming oras, iniisip ang mga sinabi ng doktor. Sa kanyang isip, magulo ang lahat, ngunit may isang bagay na malinaw, hindi sila maaaring maghintay pa. Ang kanyang ama at ina ay humaharap sa sitwasyon kung saan bawat araw na lumilipas ay maaaring magpababa ng chance na mabuhay. Kahit kailan ay hindi pa siya nakaharap sa ganitong kalaking desisyon, ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na tanging ang decisive action lang ang makakapagpanatili ng pag-asa. Ang kanyang mga magulang ay kalmado pa rin, ngunit naramdaman niya ang internal panic na pilit nilang itinatago. Si George, na strong sa buong buhay niya, ay nagpakita ng pagod sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Si Margaret naman ay tahimik. Ayaw niyang dagdagan ang pag-aalala ng kanyang anak. Hindi sila nagsalita ng marami, ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng emosyon. Alam ni Sarah na nag-iisip sila, ngunit alam din niya na ang hesitation ay katumbas ng panganib. Tumawag siya sa company office at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang direct manager ay agad na pumayag na bigyan siya ng special extended leave para asikasuhin ang kanyang pamilya. Maging ang HR department ay nangako na susuportahan ang mga insurance procedures. Gumaan ang pakiramdam ni Sarah dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa trabaho. Ngunit ang mas mahalagang issue ay ang pagkumbinsi sa kanyang mga magulang na magpa-opera dito sa Pilipinas. Noong gabing iyon, umupo silang tatlo. Muling inexplain ni Sarah ang sinabi ng doktor, nilinaw ang risk kung mag-aantala habang idiniin ang tsansa ng success kung operahan agad. Nakikinig ang kanyang mga magulang, minsan tumatango. Ngunit tahimik pa rin. Nag-aalala sila sa cost, sa pag-opera sa isang malayong bansa tungkol sa language at cultural difference. Naiintindihan ni Sarah ang lahat ng kanilang worries, ngunit idiniin niya na hindi ito oras para mag-alinlangan. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita si George. Sabi niya, marami na siyang naranasan na pagsubok sa buhay, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang pagkawalang magawa. Alam niya kung gaano nag-aalala ang kanyang anak at alam din niya na kung mag-aantala pa sila, mawawala ang pagkakataon. Napabuntong hininga si Margaret at tumango. Sabi niya, kung nagtitiwala ang kanyang anak sa medical team dito, magtitiwala rin siya. Ang desisyon ay ginawa sa isang simpleng, ngunit mabigat na sandali, agad-agad. Tumawag si Sarah sa ospital, humiling na ischedule ang operasyon sa lalong madaling panahon. Mabilis ang tugon ng ospital. Sinabi nilang uunahin nila ang 2 kaso dahil sa urgency. Nagpadala ang medical staff ng detalyadong preparation process, list ng additional tests, mga document para i-sign, at cost estimation. Binasa ni Sarah ng maigi ang bawat item, walang pinalampas na detalye. Alam niya na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa final result. Kinabukasan, dinala ang kanyang mga magulang para sa mas malalim na specialized tests. Personal na sinuri ng cardiac surgeon si Margaret. Inexplain na ang valve stenosis ay umabot na sa stage na hindi na maaaring mag-antala. Si George naman ay sumailalim sa mas detalyadong imaging para i-assess ang scope ng tumor. Ang mga numero at detalyadong reports ay nagpamanhid kay Sarah, ngunit nagpapasalamat siya dahil ang lahat ay iprinesenta ng malinaw at transparent, walang itinago. Sa oras na ito, nakatanggap si Sarah ng dedicated support mula sa international coordinator ng ospital. Palagi siyang kasama, nagtatranslate kung kailangan, nagga-guide sa procedure, at nag-explain sa mga preparation steps. Lahat ng concerns tungkol sa procedure, cost, schedule ay mabilis na nasagot. Naramdaman ni Sarah ang professionalism at dedication. Ito ay nagpalakas ng kanyang paniniwala na tama ang desisyon niyang magpa-opera ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay gumugol ng maraming oras sa hospital room, nag-uusap tungkol sa nakaraan at sa kanilang mga hindi natapos na plano. Hindi sila nagreklamo,
Hindi nagpakita ng takot at pilit na pinanatili ang kalmado. Nakita ni Sarah iyon at naramdaman niya ang hindi mailarawang damdamin. Alam niyang ginagawa nila ang lahat para hindi mag-alala ang kanilang anak. Ang strength na iyon ang nagpatibay ng kanyang determinasyon na samahan sila hanggang dulo. Gabi bago ang operasyon, halos hindi nakatulog si Sarah. Binasa niya muli ang bawat document, sinuri muli ang lahat ng papers at isign ang mga consent forms. Alam niyang ito na ang huling paghahanda bago ipagkatiwala ang buhay ng kanyang mga magulang sa medical team. Sa kanyang isip, umikot ang iba't ibang senaryo. Kung magiging matagumpay ang operasyon, mabubuhay pa sila ng maraming taon. Kung mabibigo, kailangan niyang harapin ang hindi mapapalitang loss. Ang takot ay tumindi, ngunit may halo ring pag-asa. Dumating ang mahalagang umaga, ang buong ospital ay mobilized para ihanda ang 2 critical surgeries. Nakatayo si Sarah sa labas ng operating room, pinanood ang mga doktor at staff na abala sa kanilang trabaho. Ang lahat ay organized ayon sa procedure. Sabi niya sa sarili na wala siyang magagawa kundi magtiwala. Ang buong tiwala, buong pag-asa, at buong future ng kanyang pamilya ay nakasalalay ngayon sa mga kamay ng mga strangers na puno ng responsibilidad. Nang magsara ang pinto ng operating room, umupo si Sarah sa waiting area. Malakas ang tibok ng kanyang puso at tense ang kanyang isip. Ang bawat minuto ay mabigat, ngunit alam niya na wala ng lugar para sa pag-aalinlangan. Ang desisyon ay nagawa na, ang journey ay nagsimula na, at ngayon kailangan na lang niyang maghintay sa resulta. Ito ang sandali na nagmarka ng pinakamalaking turning point sa buhay ni Sarah at ng kanyang pamilya, kung saan ang lahat ay nakasalalay sa success ng 2 mahalagang operasyon. Ang oras ay mabigat na lumipas sa waiting area. Tahimik na nakaupo si Sarah, nakatitig sa electronic board na nagpapakita ng status ng operasyon. Ang operasyon ng kanyang ama ang nauna, na pinangasiwaan ng gastroenterology surgery team kasama ang modern robotic system. Ang lahat ng miyembro ng team ay ipinakilala na sa kanya noong nakaraang araw. Bawat isa ay may malinaw na role. Sinubukan ni Sarah na alalahanin ang paliwanag ng doktor. Makakatulong ang robot na tanggalin ang tumor ng mas precise, bawasan ang pinsala sa mga kalapit na organ, at bawasan ang panganib ng complication. Ang unang oras ay mabagal na lumipas. Bawat oras ay parang walang katapusan. Paulit-ulit siyang tumitingin sa orasan, inaalala ang bawat sandali. Sa kanyang isip, dumaan ang daan-daang alaala mula sa memories niya sa kanyang ama hanggang sa takot sa pinakamasamang resulta. Sa tuwing bumubukas ang pinto ng operating room, kumakabog ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng halos 4 na oras, lumabas ang isang doktor, pagod ang mukha ngunit matatag ang tingin. In-announce niya na successful ang operasyon, malinis na natanggal ang tumor at walang nakitang signs ng metastasis. Parang nabunutan ng tinik si Sarah. Yumuko siya para magpasalamat at tahimik na nakinig sa instructions para sa recovery phase. Ililipat ang kanyang ama sa recovery room, kailangan ng close monitoring sa unang ilang araw, ngunit very positive ang prospect. Ang kasiyahan ay hindi pa lubos na sumasaiyo, ngunit ang isip ni Sarah ay nakatuon na sa operasyon ng kanyang ina. Ito ang mas mapanganib na operasyon dahil konektado ito sa puso. Malinaw na sinabi ng doktor na kahit maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa serious consequences. Mahigpit na hawak ni Sarah ang file, inaalala ang bawat payo tungkol sa valve replacement process, sa success rate at sa recovery time. Ngunit ang lahat ay numero lang at ang kailangan niya ngayon ay ang magiging reality. Mas tumagal ang oras kumpara sa unang operasyon, pagkatapos ng 5 oras, pagkatapos ng 6 oras, ang signal ay hindi pa nagbabago. Nagsimulang matakot si Sarah, ngunit pinigilan niya ang sarili na bumigay. Naalala niya ang matatag na tingin ng kanyang ina bago pumasok sa operating room. Naalala niya ang mensahe nito na magtiwala sa medical team. Mahigpit siyang kumapit sa paniniwalang iyon, parang isang tanging grip sa gitna ng bagyo. Sa 7 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang cardiac surgeon, pagod ngunit kalmado ang boses. In-announce niya na tapos na ang valve replacement, stable ang bagong heart valve at safe ang pasyente. Napaupo si Sarah sa upuan, exhausted. Umiyak siya,
Hindi na napigilan ng emosyon. Ang lahat ng stress at takot sa loob ng maraming araw ay nag-overflow sa sandaling iyon. Agad-agad, inilipat si Margaret sa recovery room. Pinayagan si Sarah na sumilip. Hindi pa siya gising, maputla ang mukha, ngunit stable na ang heart rate sa monitor. Ang kanyang ama ay nasa parehong sitwasyon. Pareho silang nasa recovery area, patuloy na binabantayan ng mga nurse at doktor. Nang makita niya na nandoon pa rin ang kanyang mga magulang, buhay, gumaan ang pakiramdam ni Sarah. Sa mga sumunod na oras, naghintay siya sa waiting area para sa pamilya, narinig ang mga yapak ng mga nurse na naglalakad at ang mga maikling announcement mula sa nursing team. Bawat positive information ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimulang magpakita ng magandang reaction ang kanyang ama. Stable ang mga indices. Ang kanyang ina ay dahan-dahang nagre-recover, mas regular ang heartbeat. Tahimik lang na nagpasalamat si Sarah sa lahat ng nag-ambag sa resultang ito. Kinabukasan, nagsimulang magpakita ng signs ng paggising ang kanyang ama. Nagmulat siya ng mata, tumingin sa paligid, at mahinang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Naramdaman ni Sarah ang tumitinding kaligayahan. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit sapat na ang kanyang mga mata para sabihin ang lahat. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng ilang araw para bumalik ang lakas, ngunit positive ang prognosis. Nakahinga ng maluwag si Sarah at lalong tumindi ang pag-asa sa kanyang puso. Kinahapunan, dahan-dahang nagising ang kanyang ina. Nahirapan siyang magmulat, pilit na tiningnan ang kanyang anak. Yumuko si Sarah, bumulong para i-reassure siya na ayos na ang lahat, successful ang operasyon. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa relief na nakalampas siya sa line ng buhay at kamatayan. Pinunasan ni Sarah ang luha ng kanyang ina at naramdaman niya ang matinding pagmamahal at pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, ang recovery process ay nagpatuloy ayon sa plano. Ang kanyang ama ay nakaupo na, nakakakain na ng light food. Ang kanyang ina naman ay nasasanay na sa bagong stable heartbeat. Ang mga doktor ay madalas na bumibisita at ang mga nurse ay on call para walang mapalampas na detalye. Ginugol ni Sarah ang halos lahat ng oras niya sa ospital, sinusubaybayan ang bawat progress at itinala ang payo ng medical team. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga magulang na nagpapahinga, naiisip niya ang sandali nang in-announce ng doktor ang resulta. Iyon ang sandaling hindi niya malilimutan, ang sandali na nagpakita ng manipis na border sa pagitan ng loss at hope. Kung wala ang biyaheng ito, kung wala ang desisyon na dalhin ang kanyang mga magulang sa ospital sa Maynila, baka iba na ang nangyari. Ang ideyang iyon ay nagpakilabot sa kanya, ngunit lalo rin siyang nagtiwala sa kanyang desisyon. Nakatanggap din si Sarah ng maraming messages mula sa mga kasamahan at kaibigan sa US. Nag-express sila ng concern at nangarap na mabilis gumaling ang kanyang mga magulang. Ang ilan ay nagulat nang malaman na ang Pilipinas ay kayang gumawa ng complicated surgeries gamit ang modern technology. Sinagot ni Sarah ang bawat message, inexplain na nasaksihan niya mismo na ang dedication at professionalism doon ay nagbigay sa kanya ng safety. Nang makapag-usap na, nang maikli ang kanyang ama at ina, doon lang talaga gumaan ang pakiramdam ni Sarah. Umupo siya sa tabi nila, nakikinig sa kanilang feelings pagkatapos ng operasyon. Sabi ng ama, hindi niya inakala na magdadaan siya sa malaking operasyon sa isang malayong bansa, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng peace. Ang ina naman ay nagpahayag ng pasasalamat sa medical team at sa kanyang anak. Tinawag nila itong gift mula sa fate, isang pangalawang pagkakataon para magkasama-sama. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang ama ay nakapaglakad-lakad na sa room at ang kanyang ina naman ay nagsimulang mag-practice ng mas malalim na paghinga at recovery exercises. Kitang-kita ni Sarah ang pag-unlad ng kanilang kalusugan araw-araw. Ang simpleng, ngunit malaking kaligayahan na iyon ay nagparamdam sa kanya na worth it ang lahat ng kanyang pagsisikap. Successful ang operasyon. Ang mahaba at stressful na journey mula sa pagtuklas ng sakit, ang desisyon na mag-opera, hanggang sa oras ng paghihintay sa labas ng operating room ay natapos na ngayon sa magandang resulta. Alam ni Sarah na simula pa lang ito ng recovery process, ngunit ang pinakamahalaga ay nakamit na. Buhay pa ang kanyang mga magulang at ang pagkakataon na magkasama sila ay nandyan pa rin.
Sa unang mga araw ng recovery pagkatapos ng operasyon, ginugol ni Sarah ang lahat ng oras niya sa ospital. Sinusundan niya ang bawat maikling report ng mga nurse, nakikinig sa bawat payo ng doktor. Bawat umaga, naghihintay siya sa chief doctor kasama ang team para i-check ang status ng kanyang ama at ina. Si George ay assessed na may magandang progress, stable ang mga indices, mabilis na gumagaling ang incision. Si Margaret naman ay stable na rin ang heartbeat, mas magaan na ang paghinga. Ang pagbabago araw-araw ay nagparamdam kay Sarah na ang life and death journey ay nagbukas ng isang bagong pagkakataon para sa kanyang pamilya. Nagbigay siya ng pansin sa bawat maliit na detalye sa care. Ang nursing staff ay hindi lang sumusunod sa treatment protocol, kundi nag-aalala rin sa emosyon ng pasyente. Palagi silang nagtatanong, nagmo-motivate, nagpapaalala na uminom ng tubig, mag-practice ng paghinga at gumalaw. Itinala ni Sarah ang lahat at inihambing sa kaunting experience niya sa US, kung saan ang pasyente ay minsan inaasikaso lang sa loob ng procedure limits. Dito, nakita niya ang patience at dedication na beyond sa professional duty. Pagkatapos ng halos isang linggo, nakaupo na ng mas matagal ang kanyang ama at nakakapag-usap na ng mas marami. Kinuwento niya sa kanyang anak na nang magising siya pagkatapos ng operasyon, confused pa siya, ngunit mabilis niyang naramdaman na bumabalik ang familiar rhythm ng buhay. Malinaw niyang sinabi na parang tumapak siya sa isang bagong kabanata. Narinig iyon ni Sarah at napuno ng emosyon. Ang recovery ng kanyang ina ay mabagal, ngunit steady. Bawat maliit na kain, bawat kutsarang lugaw, bawat mas malalim na paghinga ay patunay na working well ang bagong puso. Isang hapon, habang inuulat ni Sarah ang care journal, dinala ng international coordinator ang isang maliit na kahon na carefully wrapped. Iyon ay gift mula sa ospital. Sa loob ay isang sulat sa Tagalog at Ingles, kasama ang isang kagamitang pangkamay na may burda ng barong Tagalog. Ang simpleng mensahe ay wishing sa kanyang mga magulang na mabilis gumaling at bumalik sa bahay ng may kapayapaan. Tahimik na nagbasa ang mga magulang ni Sarah. Tumulo ang luha ni Margaret sa sulat. Si George naman ay kinuha ang kagamitang pangkamay at sinabing itatago niya ito bilang isang irreplaceable souvenir. Naintindihan ni Sarah na ito ay hindi lang symbolic gift, kundi expression ng empathy at respect mula sa mga taong nagligtas ng buhay ng kanyang mga magulang. Ang araw ng paglabas sa ospital ay itinakda pagkatapos ng 2 linggo. Bago umalis, nagtipon ang buong medical team sa lobby para maghatid. Pinaalala ng chief doctor ang follow-up checkups at nagbigay ng payo tungkol sa diet at exercise. Nakipagkamay ang mga nurse sa bawat miyembro ng pamilya. Kitang-kita ni Sarah ang pasasalamat sa mata ng kanyang mga magulang habang pilit silang nagpapasalamat sa Ingles at sa ilang simpleng salita sa Tagalog na natutunan nila. Ang sincerity ay kumalat sa maikling sandaling iyon. Nang bumalik sila sa hotel, binuksan ni Sarah ang telepono at nagsulat ng isang mahabang post sa social media. Ikinuwento niya ang buong experience mula sa pagtuklas ng sakit, ang stressful na operation, hanggang sa dedication ng medical team. Idiniin niya na ang Pilipinas ay hindi lang may advanced technology, kundi may warm hearts din, tinuturing ang pasyente na parang pamilya. Ang post ay mabilis na kumalat. Ang mga kaibigan, kasamahan, at pati na ang mga hindi niya kilala ay nag-iwan ng daan-daang comments. Binati nila ang kanyang pamilya habang nagpahayag ng pagtataka sa medical expertise na hindi nila naisip noon. Nagpatuloy si Sarah sa pag-update tungkol sa kalusugan ng kanyang mga magulang araw-araw. Sa tuwing nagpo-post siya ng litrato ng kanyang ama na nakangiti pagkatapos maglakad ng ilang hakbang o ang kanyang ina na nagbabasa ng sulat mula sa ospital, ang social media ay nasustain ng waves ng encouragement. Isang kasamahan pa nga ang nagsulat na ang kuwento ni Sarah ay totally nagpabago ng kanyang pananaw tungkol sa Pilipinas. Maraming tao ang nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa medical tourism dito. Nagpahayag din ang mga magulang ni Sarah ng pagnanais na personal na magpasalamat sa medical team. Nagpakiusap sila sa kanilang anak na sumulat ng sulat at isahin ito gamit ang kanilang nanginginig na sulat kamay. Sa sulat, sinabi nila na natanggap nila ang pinakamahalagang gift, ang pagkakataong mabuhay ng maraming taon kasama ang kanilang mga apo.
Maingat na inabot ni Sarah ang sulat sa coordinator at hiniling na ibigay ito sa doktor at mga nurse. Nang matanggap, sobra silang touched na nangako silang itatago ang sulat bilang professional artifact. Sa huling mga araw ng journey nila sa Pilipinas, hindi na inalala ni Sarah ang orihinal na travel itinerary. Pinili niyang bigyan ng oras ang kanyang mga magulang na magpahinga, gumaling at mag-enjoy sa peace pagkatapos ng storm. Naintindihan niya na ang tunay na halaga ng biyaheng ito ay wala sa mga destinasyon o parties kundi sa sandali na magkasama pa rin silang pamilya. Isang tahimik na gabi, habang silang tatlo ay magkasama, mahinang sinabi ni George na hindi niya inakala na mararamdaman niya ang ganitong kapayapaan. Tumango si Margaret, sinabing ang kanyang puso ay parang binigyan ng bagong pagkakataon. Nakikinig si Sarah na puno ng walang hanggang pasasalamat. Naintindihan niya na ang desisyon na magpa-opera dito ay hindi lang nagligtas sa kanyang mga magulang kundi nagbigay din sa kanya ng matinding paniniwala sa human values sa bansang ito. Nang papalapit na ang araw ng pagbalik sa US, nagsulat ulit si Sarah ng isang mahabang sharing post. Sa pagkakataong ito, hindi lang tungkol sa personal na experience, kundi tungkol din sa responsibilidad ng bawat isa sa pag-aalaga sa kalusugan ng pamilya, tungkol sa kahalagahan ng early detection, at tungkol sa paniniwala sa humanitarian values na transcends borders. Ang post ay widely shared, lumabas sa maraming online news sites. Nagpadala sa kanya ang mga kaibigan ng links ng news reports at congratulations. Naramdaman ni Sarah na ang kuwento ng kanyang pamilya ay lumabas na sa personal na scope at naging inspiration para sa maraming tao. Noong huling araw bago umalis ng Pilipinas, bumalik si Sarah at ang kanyang mga magulang sa ospital. Hindi sila nagpunta para magpa-check up, kundi para lang magpaalam. Nang makita nila ang mga doktor at nurse, yumuko silang tatlo para magpasalamat. Ang mga handshakes at maikling pagbati ay ibinigay ng may emosyon. Sinabi ng chief doctor na ang pinakamalaking kaligayahan nila ay ang makita ang pasyente na bumalik ng malakas at may ngiti. Lumabas si Sarah sa hospital gate. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na attachment. Sa flight pabalik, tiningnan ni Sarah ang kanyang mga magulang na nakaupo sa tabi niya. Nakita niya silang peaceful, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng buhay. Alam niya na, anuman ang mangyari sa hinaharap, ang mga araw sa Pilipinas ay mananatiling irreplaceable memory. Iyon ang lugar kung saan binigyan ng kanyang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Ang lugar kung saan niya natutunan na ang medisina ay hindi lang science at technology, kundi kindness at humanity din. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nangako siyang patuloy niyang ikukuwento ang kuwentong ito sa maraming tao upang malaman ng lahat na may isang lugar sa mundo na nagbigay ng miracle sa kanyang pamilya. Nang bumalik sila sa US, shock pa rin si Sarah sa lahat ng nangyari. Ang lahat ay beyond sa isang normal na vacation. Sa unang araw niya sa trabaho, pinalibutan siya ng mga kasamahan. Lahat ay gustong makarinig ng detailed story. Dahan-dahang ikinuwento ni Sarah ang lahat mula sa check-up ng kanyang mga magulang, ang hindi inaasahang resulta, hanggang sa stressful na operasyon at ang unexpected recovery. Habang nagkukuwento, lalo niyang naramdaman ang pagtataka sa mukha ng lahat. Marami ang umiling. Sinabing hindi nila inakala na ang Pilipinas ay kayang gumawa ng complicated surgeries nang may ganito kagandang resulta. Ang ilan ay nagtanong ng specifically tungkol sa cost, procedure at technology. Sinagot ni Sarah ang bawat tanong. Idiniin na ang halaga sa Pilipinas ay fraction lang kumpara sa US, ngunit ang kalidad ng treatment ay hindi mababa. Kinwento niya na ang kanyang ama ay inoperahan gamit ang modern robot at ang kanyang ina naman ay ginawan ng valve replacement ng isang expert cardiac team. Ang lahat ay stunned. Ang ilan ay nagsabi na hindi pa sila nakarinig ng ganoong kwento. Naramdaman ni Sarah na ang kanyang kwento ay nagsimulang kumalat. Noong tanghalian, umupo ang isang grupo ng kasamahan sa iisang mesa at masiglang nag-usap. Hindi lang sila nagtanong, nagsimula rin silang maghambing sa healthcare system sa US. Itinuro ng isang tao na sobra ang medical cost sa US, hindi lahat ay afford iyon. Ang iba naman ay nagsabi na ang waiting time para sa operation ay minsan tumatagal ng buwan. Nakikinig si Sarah pagkatapos ay nagbigay ng real-life example mula sa experience ng kanyang pamilya.
Sa loob lang ng ilang araw, ang 2 serious surgeries ay ginawa at naging successful. Ang kanyang mga salita ay nagpatango sa maraming tao. Hindi lang ito tumigil sa mga pag-uusap sa kumpanya, mabilis na kumalat ang kuwento. Gumawa si Sarah ng isang official report at ipinadala sa management. Sa report, detalyado niyang in-analyze ang experience sa Pilipinas, nilista ang mga numero tungkol sa cost, time, quality at results. Direkta niya itong inihambing sa US healthcare system, itinuro ang malinaw na pagkakaiba. Sa huli ng report, nagsuggest siya na dapat isaalang-alang ng kumpanya ang partnership sa mga ospital sa Pilipinas para mag-organisa ng annual health check-ups para sa mga empleyado. Nang ipresenta niya sa kanyang mga boss, hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay buhay iyon ang pinakamalinaw na patunay. Kung wala ang biyaheng ito, baka iba na ang katapusan ng kwento. Ang management ay nakinig ng mabuti, nagtanong ng marami, at sa huli ay tumango, kinikilala na ang kanyang mga sinabi ay may practical value. Isang vice president ang nagsabi na kailangan itong i-consider ng seryoso ng kumpanya dahil ang benepisyo ay hindi lang sa cost reduction, kundi sa employee welfare at social responsibility. Pagkatapos ng meeting, kumalat ang kuwento ng pamilya ni Sarah sa buong kumpanya. Nagbukas ang internal forum ng discussion. Daan-daang comments ang naipost. Ang ilan ay nagpahayag ng paghanga, ang ilan ay nangarap na magkaroon ng ganitong program ang kumpanya soon. Ang ilang empleyado pa nga ay actively na nakipag-ugnayan kay Sarah, humihingi ng additional info para dalhin ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas para sa medical care. Naintindihan ni Sarah na ang kanyang experience ay lumabas na sa personal na scope at naging catalyst para sa pagbabago sa mindset ng maraming tao. Pagkatapos ng ilang linggo, officially na nakipag-ugnayan ang HR department at nag-propose kay Sarah na pamunuan ang isang special team. Ang team na ito ang magre-research ng partnership possibility sa mga ospital sa Pilipinas at magdi-design ng medical program para sa mga empleyado. Agad na pumayag si Sarah. Para sa kanya, hindi lang ito work task kundi isang pagkakataon para magbayad ng utang na loob. Ang unang mga meeting ng team ay non-stop. Iprinesenta ni Sarah ang mga data na nakolekta niya, nagbigay ng specific examples mula sa kaso ng kanyang mga magulang. Ang finance team ay nag-compute ng costs at nagbigay ng comparison numbers. Ang legal team ay nag-research tungkol sa international legal framework at health insurance agreements. Ang HR team naman ay nagplano para i-survey ang employee needs. Lahat ay nagulat nang makita na ang model na ito ay totally feasible at nagbigay pa nga ng mas maraming benepisyo kaysa sa inaasahan. Sa isang presentation, ipinakita ni Sarah ang litrato ng kanyang mga magulang na nakangiti sa araw ng paglabas nila sa ospital. Sabi niya, iyon ang pinakamalaking rason para ituloy niya ang project na ito. Ang buong conference room ay tahimik, pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan. Marami ang lumapit kay Sarah. Nagpahayag na ang kwento ng kanyang pamilya ay nagpabago ng kanilang pananaw mula sa skepticism hanggang sa paniniwala na ang Pilipinas ay maaaring maging safe at effective choice. Hindi nagtagal, napansin ang kwento ng media. Ang ilang reporters ay nakipag-ugnayan kay Sarah, gusto siyang interview. Sa simula, nag-alinlangan siya, ngunit nang isipin niya ang pagkakataon na ispread ang message, pumayag siya. Sa mga interview, ikinuwento ni Sarah ang journey ng kanyang pamilya, idiniin ang professionalism at humanity ng Philippine healthcare. Hindi siya gumamit ng flowery words, nagkuwento lang siya gamit ang katotohanan at sincere emotions. Iyon ang nagpatibay sa kuwento. Hindi nagtagal, ang press at TV ay nagbalita na. Ang ilang malalaking sites ay naglabas ng headlines tungkol sa isang pamilyang Amerikano na naligtas sa pamamagitan ng operasyon sa Pilipinas. Ang mga evening news ay nag-broadcast ng kuwento, ipinakita ang litrato ng mga magulang ni Sarah kasama ang Filipino medical team sa milyon-milyong audience. Ang telepono ni Sarah ay non-stop sa messages ng congratulations, sharing at mga tanong. Pagod siya ngunit masaya dahil alam niyang ang kuwento ay hindi na lang sa kanya. Mabilis na nagdesisyon ang kumpanya ni Sarah na mag-try. In-announce nila ang isang pilot program na nagpapahintulot sa ilang empleyado na mag-enroll para sa annual health checkups sa Pilipinas. Ang internal announcement ay nagdulot agad ng shockwaves. Daan-daang application forms ang natanggap sa unang ilang araw.
Tiningnan ni Sarah ang list at sobrang touched. Alam niya na bawat pangalan ay kumakatawan sa isang pamilya, isang kuwento, isang pag-asa, katulad ng naranasan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay sobrang emotional nang marinig ang balita, sabi ni George. Nakagawa ang kanyang anak ng isang malaking bagay hindi lang para sa pamilya, kundi para sa maraming tao. Si Margaret naman ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sinabing iyon ang pinakamagandang paraan para magpasalamat. Ngumiti si Sarah at napuno ng pride. Alam niya na mahaba pa ang journey, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na sumali si Sarah sa mga meetings, sumasagot sa mga interview, at nagga-guide sa mga employee groups na naghahanda para sa medical trip sa Pilipinas. Naging face siya ng project at simbol ng koneksyon sa pagitan ng dalawang healthcare systems. Sa tuwing naaalala niya ang stressful hours sa labas ng operating room, nakakakuha siya ng lakas para magpatuloy. Para sa kanya, ang lahat ng success ngayon ay nag-ugat sa courageous decision noong araw na iyon ang desisyon na dalhin ang kanyang mga magulang sa ospital sa Maynila. Hindi pa natatapos ang kwento, ngunit naramdaman na ni Sarah na mula sa isang surprise trip, ang kanyang pamilya ay hindi lang nabuhay muli kundi nakatulong din upang magbukas ng bagong pinto para sa maraming tao. At sa kanyang puso, ang paniniwala niya sa kindness at power ng Philippine healthcare ay hindi pa naging ganito katatag. 6 na buwan pagkatapos bumalik sa US, naghahanda ulit si Sarah at ang kanyang mga magulang para maglakbay patungo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi para makipagkarera sa oras at pag-aalala, kundi para gawin ang matagal na nilang pangarap ang personal na magpahayag ng pasasalamat sa mga taong nagligtas sa kanilang pamilya. Sa mahabang flight, hindi na sila mabigat ang pakiramdam tulad noon. Maingat na hinawakan ng ama ang isang maliit na bag. Sa loob ay may mga gift na inihanda mula sa US, ilang chocolates, isang libro na may dedication at handwritten letters. Ang ina naman ay mahigpit na hawak ang folder ng mga sulat sa Ingles at Tagalog, humingi ng tulong sa mga kaibigan para i-translate upang maibigay niya sa mga doktor at nurse. Umupo si Sarah sa tabi nila, tiningnan ang kanyang mga magulang na fully recovered at napuno ng emosyon. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, kakaiba ang pakiramdam, wala ng takot kundi isang kakaibang familiarity. Mabilis na nagtungo ang pamilya sa Maynila, ang lugar na ang bawat sandali ay malinaw pa sa kanilang alaala. Nagpunta sila sa ospital kinabukasan ng umaga. Pagpasok pa lang sa lobby, nakita na ni Sarah ang international coordinator na naghihintay. Parehong mabait ng ngiti, parehong mainit na tingin. Inabot ng babae ang kanyang mga kamay para salubungin ang pamilya na parang mga relatives na matagal nang hindi nagkita. Emotional ang mga magulang ni Sarah, paulit-ulit na nagpasalamat kahit hindi pa fluent sa Tagalog. Naghanda ang ospital ng isang maliit na silid para sa reception. Nang bumukas ang pinto, nandoon ang buong surgical team mula noon. Ang mga mukha na hindi malilimutan ni Sarah. Ang mga kamay na humawak sa buhay ng kanyang mga magulang ay nandoon lahat. Ang sandaling iyon ay nagpaiyak sa kanilang tatlo. Humakbang pasulong ang ama at nag-abot ng sulat na matagal na niyang sinulat. Sabi niya sa mahinang boses, na sila ang nagbigay sa kanya ng extra years para makita ang kanyang anak na mas mature, para mabuhay ng fully kasama ang kanyang pamilya. Ang ina naman ay binuksan ang folder at binasa ng malakas ang mga linya na inihanda niya na ang kanyang puso ay malakas na ngayon, na bawat umaga nang magising siya, nagdarasal siya para sa bansang ito. Nagdarasal siya ng peace para sa lahat ng tumulong sa kanya na mabuhay ulit. Ang atmosphere ay tahimik, maraming nurse at doktor ang nagpunas ng luha. Ang lead surgeon ay sumagot ng maikli. Para sa kanila, walang mas malaking reward kaysa sa makita ang pasyente na bumalik ng malakas at may ngiti. Si Sarah naman ay lumapit, sinabing ipagpapatuloy niya ang sharing ng kwentong ito hindi lang sa kumpanya kundi sa mas malaking lipunan. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para malaman ng maraming tao ang mga values na natanggap ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Pagkatapos ng meeting, umalis ang pamilya sa ospital ng may light hearts. Naglakad-lakad sila sa lungsod. Magkasama nilang naramdaman ang familiar rhythm ng buhay. Sinabi ng mga magulang ni Sarah na ang lahat ay parang coming home na wala ng strangeness. Sa kanilang mga mata,
nabasa ni Sarah ang isang bihirang piece. Ang lahat ng stress at pag-aalala noong unang biyahe ay nawala na, naiwan na lang ang paniniwala. Sa mga araw nila sa Maynila, sinamantala ni Sarah ang oras para magsulat ng mga bagong sharing posts. Idiniskribe niya ang kanilang pagbalik, ang sincere welcome ng ospital, ang mga pasasalamat na ipinahayag ng kanyang mga magulang. Nagpost siya ng litrato ng kanyang pamilya kasama ang medical team, ang handwritten letters at ang masayang ngiti ng kanyang mga magulang pagkatapos magbigay ng gifts. Ang post ay shared ng tens of thousands sa loob lang ng ilang araw. Nagpadala sa kanya ang mga strangers ng messages ng pasasalamat dahil ikinuwento niya ang kuwentong ito dahil dito nakilala nila ang ibang side ng Pilipinas. Isang gabi, habang silang tatlo ay magkasama, sinabi ng ama na hindi niya inakala na magkakaroon siya ng attachment sa isang malayong bansa. Sabi naman ng ina na ang lugar na ito ay naging kanilang pangalawang tahanan kung saan niya nakita ulit ang buhay. Tahimik si Sarah, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang mga salitang ito ay hindi lang panandaliang emosyon, kundi paniniwala na binuo mula sa real experience. Palapit na ang araw ng pagbalik sa US, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aalangan dahil sigurado silang babalik pa sila, hindi lang isang beses. Sabi ni Sarah sa sarili na bawat taon, dadalhin niya ang kanyang mga magulang pabalik dito bilang isang paraan para panatilihin ang strong connection sa lugar na nagbigay sa kanilang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Sarah sa labas ng bintana. Nakita niya ang Pilipinas na dahan-dahang lumalayo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya aalisin ng alaalang ito. Naalala niya ang buong journey mula sa pagtanggap ng masamang balita sa clinic hanggang sa stressful na sandali ng paghihintay sa labas ng operating room. Pagkatapos, ang overwhelming joy nang marinig ang successful surgery at ang kaligayahan nang bumalik sila para magpasalamat. Lahat ay nagkonekta sa isang chain of events kung may nawala, hindi sana siya ganito ngayon. Pagbalik sa New York, ipinagpatuloy ni Sarah ang kanyang trabaho sa kumpanya bilang leader ng International Medical Partnership Team. Ang health check-up program sa Pilipinas ay nasa implementation stage na. Ang mga unang empleyado na nag-enroll ay nagpunta na sa Maynila, naranasan ang parehong experience at bumalik na may malalim na impressions. Ang reports mula sa kanila ay nagpatibay sa paniniwala na tama ang pagpili ni Sarah. Ang mga international media ay patuloy na lumalapit. Nag-appear si Sarah at ang kanyang mga magulang sa maraming malalaking channels, ikinukuwento ang kuwento, ngunit hindi sila nagsasawa. Dahil bawat pag-alala, naaalala nila na hindi lang ito alaala, kundi ang pagkakataon na nagligtas ng buhay ng pamilya. At naniniwala sila na habang mas maraming tao ang nakakaalam, mas maraming buhay ang maliligtas. Isang gabi ng taglagas, habang nakatayo si Sarah sa bintana ng kanyang apartment at tinitingnan ang city lights, naalaala niya ang mga araw sa Maynila. Isang malinaw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang medical technology, hindi ang cost, kundi ang human heart. Ang pusong iyon ang nagpahindi sa kanyang mga magulang na mag-isa sa pinakamapanganib na sandali at nagpahintulot sa buong pamilya na muling makahanap ng paniniwala sa buhay. Naniniwala si Sarah na ang kanyang kuwento ay dahan-dahang lulubog sa gitna ng hustle and bustle ng impormasyon doon, ngunit ang iiwan nito ay hindi mawawala. Isang patunay na ang kindness ay maaaring transcend borders, na ang paniniwala ay maaaring mabuo mula sa mga bagay na akala mo ay strange. At ang isang bansa ay maaaring maging familiar dahil lamang doon ay may mga taong marunong maglagay sa priority ang buhay ng iba. At sa huli, nang inaalala niya ang lahat, sinabi ni Sarah sa sarili na may mga biyahe na nagpapabago ng buong buhay. Ang biyahe sa Pilipinas ay nagbago ng takot sa pag-asa, nagbago ng despair sa resurrection, at nagbago ng isang normal na pamilya sa living witness ng value ng human connection. Ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya ay ang buhay ay laging fragile, ngunit kapag ang mga tao ay marunong maghawak kamay, marunong magbigay ng sincere care sa isa't isa, ang miracle ay maaaring mangyari kahit saan.